Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday. Gravities, kamusta naman kayo mga lodi? So ayan, no, 2 days tayo hindi nakapag upload, update. Ayan, no. So hindi tayo nakapag-update kasi medyo naging busy lang tayo ng kaunti, mga idol, no. So ayan, may pinagkakabisihan din naman tayo kahit papano mga lods, no. So grabe ang nangyayari ngayon sa ating crypto, mga idol. Bago tayo mag-start ng ating news, paki-like muna ang ating video dyan, mga lodi. Like lang tayo, mga idol. Sino ang mga nag-trade, mga lodi? Nag-trade ako kaya lang sa cellphone. Kaya medyo nagkanda leche trade natin. Pero, ito na yung panalo natin, 56. Alam nyo kung ba't ako niinis? Kasi nasa ano na to 150. Ayan. Natalo pa yung 100 kasi matigas ang ulo ni Jeblo. So ayan mga lodi, no. So okay lang. Profit is profit, mga idol. So bale babawi na lang tayo. Bawi tayo, no? Kasi magkakaroon tayo ng CPI, mga idol, no? Bukas to Wednesday, February 12, CPI report, mga lodi. Ayan. Kita niyo yan. So, magkakaroon tayo ng magalaw na market bukas ng gabi. Pero, itong CPI na to, medyo, gagalaw na dito. Kaya lang kasi yung pinipredict, yung forecast tsaka previous kasi, mga idol, mukhang once na hindi masyadong gumalaw yan, parang wala rin yung mangyayari sa CPI, di ba? So, gagalaw man yung market, pero konti lang. Ito ang pinaka-inaabangan dyan. Yung pagsasalita ni Jerome Powell ng 11 PM. So, bukas din ng gabi yan, mga lodi. So, saktong-sakto yan. 9:30, mga idol, hanggang alas 12. Sabihin ng alas 12, hintayin natin. Bukas magte-trade tayo. Sa mga gusto mag-trade, wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet natin na link sa baba ng description, mga idol, no? So, once na nag-register kayo dyan, sali kayo sa Telegram namin ni KGX, mga lods, no? So, ayun. Grabe. Aabangan natin to. So, dito tayo babawi. Sayang talaga yung panalo ko. $100 na yun. Nawala pa. Pag-DCA sana natin yun. No? So, ayan, medyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? 6 na tingpa 5K na yung ating ininbesan dito. Pero kita nyo naman, may mga negative tayo. Refresh natin, baka magbago. Ayun, may nag-positive tayo, algo. Positive 63. Mga idol, no? Sa XDC, negative 100 tayo. Paper loss lang to, mga idol, Cardano natin, 29 pesos. Yung H-bar natin, 352. Grabe naman yung H-bar natin. Yung XLM natin, mga lodi, 411. Inaaway niya kasi yung XRP. Mamaya, yung news natin yan. Ondo, 261. So, grabe, no? Medyo marami tayong paper loss dito, mga lord. So, yung ating ipapanalo sana kung anuhin natin, bibili ko sana ng isa pang coin yun. Kaya lang, wala, natalo. Sayang talaga yun. That pala, binili ko na sayang. So, ayun, mga idol, no? So, ngayon mag-update na tayo, mag-news na tayo, mga idol. Kumapit na kayo. So, ito muna, umpisahan natin sa non-crypto news, mga lord. Sa trending muna tayo. Sinong mga nakapanood ng Super Bowl? Siyempre, tayo hindi. Sila lang yan. Pero, kita nyo dito, mga lodi, usually, pag pumupunta ng Super Bowl si Taylor Swift, pinagkakagulo siya, woo, Taylor Swift, I love you, gumagano sila. Pero ngayon, pakinggan nyo. Binubu siya, binubu. So, binubo si Taylor Swift, mga idol. Kawawa naman si idol ko, Crush na crush ko pa naman yun dati, So, binubo si idol. Kaya nga napapost si Donald Trump, mga lodi. Sabi niya dito, the only one that had a tougher night than the Kansas City Chiefs was Taylor Swift. She get booed out at the stadium.
MAGA is very unforgiving, sabi mga lodi. So nangasar pa si Donald Trump kasi alam niyo naman si Taylor Swift, kilalang ano yan, critics ni Donald J. Trump mga lodi, no? So talagang parang gumanti tuloy yung mga fans ni Trump kasi nandun si Trump mga lodi, nagpunta siya doon. Yan. So, eto na mga lods, no? Eto na ang unang hakbang na ginawa ulit ni Trump ngayon. President Trump officially orders 25% tariffs on steel and aluminum imports from all countries, mga lodi. Grabe. So, kung yung mga ibang bansa nag-i-import ng steel and aluminum, mga idol, no, dinadala sa US, meron silang taripa na 25%. Mga idol, no? Kung ang halaga nila is 100 pesos, magiging 125 pesos. Ay, hindi. Tama, no? Nagbabayad sila ng 25% So, 25 pesos, no? Yung maano sa kanila. Tapos, syempre, yung China hindi pa patalo. China imposed to 10 to 15% tariffs on US energy and vehicles on Monday. Mga lodi, so na-implement, ano na to? Ba yun? Tawag doon. Basta yan. Nangyari na yun no Monday. Mga lods, no? So, 10 to 15% sa energy and vehicle, mga lodi, no? So, ayan, gagantihan sila. Tariff wars. Tariff wars, mga lodi. So, ano kaya magiging epekto niyan sa atin, no? Pero, China, syempre, hindi magpapatalo to, mga lodi. China is finally legalizing crypto. They will unban BTC and inject $1 trillion plus into the market, mga lodi, no? So, several China-backed altcoins are set to skyrocket. Ano ba yung mga coins na China, mga lodi? Baka gusto nyong bilhin kasi tignan nyo, mukhang lilipad daw yung mga Chinese coin. Ang alam ko, B-Chain sa China yan. NIO, yung NIO sa China rin yan. Filecoin sa China rin yun. Conflux. Ayan, yung mga ganun, Conflux, alam ko sa China yun. So, check nyo na lang sa Google kung ano yung mga coins na pang China gawa, ay kumbaga sa China, no, mga idol, no, kung gusto nyo mag-invest doon. Pero do your own research po, mga lodi. So, eto na. Grabe na yung mga ETF na dumarating. So, ngayon, kaya pala medyo nag-pump yung Cardano, no, kasi Grayscale file Cardano ETF in the New York Stock Exchange. So, kung titignan nyo nga yung crypto bubble natin dito, nasaan yung ADA? Medyo nag-pump yung ADA. Kaya na nakita ko nag-pump lumiit na. So, ito yung sa hours. Mga lodi, no? Ito yung sa day. Ayan. Kanina nakita ko lang yun, Doge, 3% inangat. Floki. Lahat tayong Floki. Nilipat na natin. Hindi ko makita. Ayun! Nasa harapan ko lang pala. O, ayan ADA, 8% mga idol, no? Sa day, pero sa hours, okay, lumiit siya, mga lodi, no? So, hindi lang nasa gilid lang pala, ayan, Pero at least mga lodi, nag-uptrend sila ngayon. Kasi dati, once na naka-day tayo, kulay green, pero pag pinit natin yung hours, halos puro pula rin. 'Di ba? Pero ngayon, medyo green naman lahat, mga lods, no? So, okay lang 'yan. Tapos, mga lods, ano pa ba? Ayan, so ito mga good news to, mga idol, no? Kasi yung mga new whales ngayon, kasi nakalagay dito kaya ano ba to? Ayan, whales are buying Bitcoin like never seen before. So kung titingnan nyo, yung mga new whales dati yung kulay violet, old whales kasi to yung mga orange. So yung new whales, nakita nyo dati, ganyan lang sila bumili ng Bitcoin. Pero ngayong 2024, di ba? To 2025, grabe. Alam nyo kung sino yung mga to? Ito yung mga mabibigat na, no? BlackRock, JP Morgan, sila yung mga bago ngayon na nag-adapt ng Bitcoin. Di ba? Siyempre, MicroStrategy, alam na natin, kasali yan dyan. Mga lods, no? Grayscale, Winchester, ano ba yun? Basta yung mga ganun, mga malaking institution. Sila yung mga new whales ngayon. At kita nyo, no, yung chart, grabe.
No, mag-aano na ba tayo? All-time high na ba ulit tayo ngayon, mga Lodi? No, lalampasan na natin kasi marami akong narinig talaga. Iba-iba. Yung iba 250, 180, and then sasabihin nila wala na, pabagsak na. So iba-iba yung nakikita natin, mga Lods, no? Pero kung si Michael Saylor rin tatanungin, Bitcoin is emerging as the world reserve capital network. People are realizing that Bitcoin is better than real estate. It's better than stocks. There's no a single company or real estate property that you would rather own for the long term than Bitcoin. Ako, mga idol, sang-ayon ako dito. Nasabi ko nga sa inyo, gusto ko rin magkaroon ng Bitcoin, pero hindi pa ngayon. Next cycle, no, ito na yung tatargetin natin. Magiging Bitcoin maxi na tayo. Kasi kung papapiliin ako, kung gold o digital gold, which is Bitcoin, syempre Bitcoin, mga Lodi, no? Kasi pataas talaga siya, mga idol, no? Ayun yung sa akin, sa akin lang yun, mga Lodi, no? At kasi lagi lang sinasabi magkalaban yung XRP tsaka yung Bitcoin. Sa tingin ko hindi, no? Kasi ang XRP mode of payments, no? Bitcoin kasi is a store of value, mga Lodi, which is parang gold nga siya, 'di ba? Parang digital gold siya. So ayun yung kakompetensya ng Bitcoin Gold, hindi XRP. Kasi XRP talagang gagamitin mo siya pambayad, pang cross-border payment. Ganun, lagi siyang ginagamit, which is hindi ganun si Bitcoin ginawa. Hindi siya ginawa para sa ganun, mga Lods. No? So sa akin, sa tingin ko, medyo mali yung pinagkukumpara sila ng XRP. Kaya nga sabi dito ni billionaire Dan Morehead, the US stores 600 billion in gold, which is a staggering amount. Go to digital gold. So iniisip niya dito, mga Lodi, if ever na itong mga gold is ibenta at bumili ng Bitcoin, di ba? So ganun yung parang gusto nila, mga Lods, no? Ako, okay sa akin yon kasi mother coin yan. Once na tumaas kasi yung Bitcoin, nakatake niya naman lahat yan, mga Lods, no? So ako, ako dito, goods na goods tayo dito, mga idol, no? Pero kasi yung ibang mga taga-US, which is yung mga hindi sila maalam sa crypto, mga Lodi, tapos ang maririnig nila na binenta yung gold reserve para bumili ng Bitcoin, magtatakas, ano ba yan? Hindi namin alam yan, di ba? Hindi namin alam yung crypto, kahit nga yung Bitcoin sa iba, kasi onti pa lang talagang nakakaalam, mga Lods, no? So sa tingin ko ngayong 2025 talaga yung pinaka-adoption na talagang solid yung mangyayari, no? Kaya hintayin natin kasi yung iba talaga parang ayaw nila, 'di ba? Syempre, yung iba wala namang Bitcoin. Hindi naman sila nagki-crypto. Anong malay ba nila diyan, 'di ba? Kayo lang yayaman diyan parang ganun isipin nila, 'di ba? So eto nga, 'di ba, yung Poland. Sabi nga dito, the National Bank of katas may mga ganito pang lumalabas pala na news, no? So nagkakaroon tuloy ng doubt, no? The National Bank of Poland stated that it will not hold, mga Lodi. It will not hold Bitcoin in its reserve under any circumstances. The regulator's chief emphasized that BTC o yung Bitcoin does not meet security criteria, mga Lods, no? So may mga ganito pang issue. So sa tingin ko, bago maaprobahan talaga yan, mga Lodi, although gusto ko naman talaga yung maaprobahan, sabi ko nga, mas maganda mauna muna yung Bitcoin, susunod na lang yung XRP, diba? Pero hindi natin sure kung syempre sila kasi yung nakakaalam niyan, mga Lods, no? Ito pa, nakita ko pa to, pinasa sa akin to, shoutout sa nagpasa sa akin, idol, although nakita ko na to dati, alam ko matagal na to, pero check natin, pakinggan natin si Lolo Alp. Galing si Lolo Alp. Ayan, pakinggan natin si Lolo Alp, mga Lodi. If you knew who was really behind Bitcoin, you would run as fast as you fucking could to sell it. I know. 100%. If you knew who owned Bitcoin or who started Bitcoin, you had Bitcoin, you couldn't sleep at night. I know. 100%. And when the real founder
of Bitcoin comes out, it is my humble opinion, and there's nothing humble about me, Bitcoin will go to fucking zero. One day. In a microsecond, whoop, like that. If you knew who was really behind Bitcoin, So ayun yung sinabi ni Lolo, no? Microsecond, woof! Bababa rin yung Bitcoin once na malaman natin kung sino yung founder ng Bitcoin o yung nag-develop ng Bitcoin. Totoo kaya yun, mga Lodi? Parang, syempre, hindi naman natin alam yung alam ni Lolo, mga Lods, no? Meron siguro talaga siyang alam, pero hindi naman natin sure kung talagang mangyayaring babagsak yung crypto o yung Bitcoin kasi marami ng malalaking institution yung may hawak niyan. So, hindi naman nila siguro papabayaan mangyari yun, mga Lods, no? Eh, paano sabi niya, gumawa ng Bitcoin is si Tom Cruise, kumano, no? Jim Carrey, o sino man, no? Mr. Bean, gumawa ng Bitcoin, no? Kaya nga Bitcoin eh. Bean token. Pero hindi ako naniniwala kay Lolo na babagsak siya ng whoosh, zero agad, mga idol, no? So, ayun lang yung ko, sinend lang sa atin to eh, mga Lodi. Naalala ko lang to rito. Alam ko matagal na tong news na to. No? Pero, hindi natin sure kung totoo yan, no? Eto naman. Eto, solid to kasi, sa tingin ko, ito yung magsisimula ng altcoin season, mga Lods, no? Ethereum gas fee will be dropping by 30%. Oh, napakaganda niyan. Once na mangyari yan, MetaMask will be marami ulit gagamit nito. MetaMask. Kasi ang taas ng safe to na wallet, mga Lods, sa hot wallet, safe to. Mga Lodi, MetaMask, Ronin wallet, no? Lahat 'yan mga safe 'yan. So, kaya lang naman konti yung gumagamit ng MetaMask kasi napakataas ng gas fee, no? So, once na bumaba daw ng 30%, is getting a speed upgrade tapos bibilis pa yung transaction. Transaction will soon be 20% faster thanks to a gas limit increase confirmed by Vitalik Buterin. This means cheaper fees too. No, this means cheaper fees too, potentially dropping by 10 to 30%. How bullish is this? So dito, naging bullish ako dito kasi once na mangyari to, mga Lodi, baka ito yung mag-umpisa ng alt season natin. No? Syempre, Ethereum yan, mga Lodi, maraming under sa Ethereum, mga idol, no? So, ako bullish ako dito, mga Lods, no? Alam nyo kasi yung marami nang nagsasabi, lalo na yung mga Bitcoin Maxi, ewan ko na nakikita ko lang sa mga post nila na wala nang alt season, wala na yun, nagbago na, dami ng coins eh, wala nang alt season. No, hindi katulad dati na onti lang yung coins, no? Kumbaga parang ang talagang acceptable pa yung alt season kasi onti lang yung mga coins na nandiyan eh. Pero ngayon sobrang dami na, milyon na, no? Multi-million na yung mga coins. Kumbaga ang dami na, milyon na eh. 'Di ba? So, cancel na yung alt season. Marami nagsasabing ganoon, no? Pero meron din ako napakinggan na sinabi niya na usually ang nagsasabi ng ganoon is yung mga Bitcoin Maxi dahil kapag nag-altcoin season na, ayun na yung signal na bababa na si Bitcoin. Naabot niya na yung peak, 'di ba? So, once na bumaba na yung dominance ni Bitcoin, lilipad na yung mga altcoins, then Bitcoin is going down na. And then maghihintay na naman sila ng isang cycle para umangat ulit yung asset nila. So ayaw nila yung altcoin season. Ayun lang yun di umano. Di umano yun na ayun daw yun, mga Lodi, kaya ayaw nila yung altcoin season. Kasi isa na yung signal na pabagsak na yung Bitcoin, no? Babalik na ulit tayo sa cycle. Na Bitcoin will drop, di natin alam kung ilang percent, 50, 70, 80%, pero marami nagsasabi na dahil sa adoption, baka hindi na umabot ng ganun kababa, no? Pwede siguro 30 to 40% na lang yung drop niya, hindi na katulad dati na umabot ng 70 at 80% yung drop ng Bitcoin bago ulit makarecover, no? So, ayun yung sinasabi nila diyan. Ito naman, XRP na tayo. First news natin sa XRP So, ang dami nating news bago tayo mag-XRP. Baka sabihin nyo na naman, tambak ako ng XRP news So, ito.
Gold is positioned as reserve asset for the new monetary system, and XRP will be the global settlement currency that represent it. The pieces are falling into place. You're either paying attention or catching up later. So, sa tingin ko, XRP, sabi ko kanina hindi siya yung gold, no? Way of payment siya. So, pero sa tingin ko talaga magtutuda mo yung XRP. Pag in-announce na lahat. Kumbaga, dito lang ako sang-ayon sa the pieces are falling into place. Ayan, mga Lodi. Talagang andyan na yan. Mga Lodi, nakahanda na. Kumbaga, may a-announce na lang na ano yan, bigla na lilipad yan. Sa pa to, Ripple CEO Brad Garlinghouse ETF when? Probably 2025. So, pakinggan natin. Hey, XRP ETF when? I think we're going to see it. I think it'll probably be 2025. Next. So, dito, sinabi na ni Brad Garlinghouse na 2025. Not too far away. Good to see it. Let's see if Oh, no? So, medyo mas maaga pa daw. No? Ayun sinabi niya. Kaya nga ngayon, nakikita na natin na marami nang nag-a-adapt, nag-a-apply, no, ng ETF sa XRP. CoinShare files for an XRP ETF, Litecoin ETF with Nasdaq. No, Japan Financial Services Agency is considering classifying cryptocurrency as financial product. No, syempre yung Korea hindi pa patalo yun. So ito pa. So ito kasi nangyari, no? May nag-post na developers ng XLM na parang ang sinasabi niya doon na mas ginastusan pa daw ng XRP yung mga lawyers kaysa sa technology, no? Parang i-improve yung technology, something like that. So maraming naasar, parang maraming sabi, alam nyo, kung hindi nanalo yung XRP, wala kayo ngayon. Yung mga katulad na coins na katulad nyo, hindi magpapump ngayon kung hindi nanalo yung XRP. Mga ganun, sumbatan sila, ganyan-ganyan, no? Di ganun, wala ka sa lolo ko, sabi nung isa. So sabi dito, pero kasi ang inaano nila, ang suspect, si Jed Macaleb, no? So the man that found Ripple, so isa kasi siya sa founder ng Ripple is the co-founder of Stellar, no? Kasama siya sa founder ng Ripple, tapos naging co-founder siya ng Stellar. Oh yeah. And it's partnered with SpaceX. So maybe don't completely write off Stellar kasi dahil nga sa tinweet na 'yon na parang inasar ng developers na yung XRP, maraming na bad trip sa Stellar na wala na kayo, mag-ano na kayo. Yung Stellar namin, gagawin na namin XRP, ganyan, you're digging your own grave, Stellar, you're digging your own grave. So, ganun, no? Pero sa akin, hindi, mga Lodi. Alam mo, meron nga tayo Stellar, di ba? Ayan, no? Meron tayo, XLM, mura lang. No? Sa atin naman, ako wala sa akin to, yung away-away niyan. No, publicity yan, mga Lods, Sabi nga nila, positive o negative publicity yan. So kung bumagsak yung Stellar na hindi ko naman sa tingin ko na hindi mangyayari, okay lang, no? Kasi meron naman tayong Ripple, meron naman tayong XRP. So umakit naman yung Stellar, goods na goods kasi alam kong dalawa silang aakyat. Pero kung tatanungin niyo, pareha solid yan, mga Lodi. Kaya nga sabi dito, isipin niyo yung mga ginawa ni Jed Macaleb, partner niya pa yung SpaceX, 'di ba? So, wag nating tulugan, kumbaga, no? Wag nating tulugan yung XLM. Isa yun sa mga malulupit na coins ngayon, no? Yung away na yan, wala yan. Ano yan, mga Lodi? Wala lang yan. Bukod doon sa Japan, tapos sa Grayscale, National Commercial Bank of Saudi Arabia joins RippleNet. Mga Lodi, alam nyo naman yung Saudi Arabia, mga idol. Sa tingin ko, matagal ng partner ng Ripple yun Kasi sinabi na ni Brad Garlinghouse yun dati sa interview na meron sa kanyang taga UAE na nagpa-transfer ng pera tas nakita, no? So naging public, sasabi daw ng mayaman na yung billionaire, ayoko maging public yung ano ko. So kaya sila gumawa nung medyo ano ba yun? Nakalimutan ko pero na-news na natin yun mga Lodi, no? So merong mga public, merong mga hindi public na transaction dahil sa mga ganun, mga Lods, no? Sa mga billionaire na something. So ayun yung ginawa ng Ripple. So Saudi Arabia, mabigat 'yan. Mga Lodi, dahil buhangin diyan, sarap magtinda ng yelo diyan.
So, solid yung partner na yan, no? Tapos, eto naman si Step, mga Lodi. Sabi niya, you need 2,000 XRP by March. Kasi, yung 2,000 mo daw na XRP is magiging $100,000. Confirm na daw yan, sabi niya, mga idol, no? Confirm na daw yan. So, magkano ba yung 2,000 XRP kung sakaling gusto mong bumili ng 2,000 XRP? Mahal lang XRP ngayon, daragis yan. Dati, magkano lang, 50 centavo. Hindi. 0.50 pala na dollar. So, mga nasa 25, 28, mga ganyan. Ngayon, 100 plus na. So, kung 2,000, ayan. So, kung gusto mo magkaroon ng 2,000 na XRP, kailangan mo ng 286,000 pesos. So, almost 300,000 pesos. No, kung gusto mong magkaroon ng 2,000 na XRP. No? Pero sure na daw yan. Yung 100,000 kasi halos mga nasa 6 million yan. Tama ba? $100,000. Tether tayo. 1, 2, 3, 4, 5. O yan. So, mga nasa 5,800,000. So, kung meron kang 2,000 XRP, may chance ka raw. Yung 2,000 XRP mo na nagkakahalaga ng almost 300,000 pesos is magiging 5.8 million pesos. Sure na daw yun. Sabi niya, confirm daw. Do your own research, mga Lodi. Pinapakita ko lang sa inyo ating mga nakikita dito na balita. No? So, yan. Ayun yung sabi niya dito. Pero, syempre, for long term, sa tingin ko, hindi malabo yan. Malinaw na malinaw yan. Pero ngayong cycle, pwede rin. No? Depende sa gagawin ng Ripple o kung gaano kadaming hawak mong XRP, mga Lods. No? So, kung may tiwala ka sa XRP, matik yan, mga Lodi. No? Meron nga akong the audience dito na meron siyang 7,000 XRP, di ba? Nanonood dito, grabe yun, mga Lodi. No, ito pa isa. Ang daming partner ng Ripple, mga Lodi. Ripple partners with Portugal oldest currency exchange, si Unicambio, no? Hindi ko alam kung tama yung basa ko sa nila, ganoon pa rin ba? So, Unicambio, to enable instant payments between Brazil and Portugal via crypto and Ripple Pay, mga Lodi, no? So, nakita nyo naman, mga idol, no? Ang daming nag-a-adapt na ng Ripple, ang dami ng partnership nila, at alam natin na makaka-apekto yan sa XRP in the long run, mga Lods, no? So, tiwala lang, mga idol. Ito matindi to. Nandito na ata si David Schwartz, mga idol, no? So, sabi dito, it wasn't on my travel plan, but I guess I'm going to Manila now. Manila, Philippines. Anyone want me to bring them back on one of their famous folders? So, sino ba si David Schwartz, mga Lodi? Siyempre, kilala nyo na yan. Siya sa developers ng XRP o ng Ripple. Pero marami rin nagsasabi na siya raw si Satoshi. Eto, may nanguhuli sa kanya dito, mga Lodi. Tignan niyo yung tignan niyo yung caption Is David the real Satoshi Nakamoto? Shocking revelation. So, hinuhuli siya dito nito ni Kalbo, mga Lodi. No. I'm serious. I wish, man. I came up with the most perfect synopsis. Get this on video. You know, you actually put a patent on blockchain technology in 1980, correct? I mean, it's. I don't know how close. I'm going to tell you the story, and then I want to see your reaction and your expression and your body language. Okay, check this out. 1988, you put the blockchain technology back in 2000 or something like that. You go to work for DARPA, am I correct? No, I mean, I did. I spent some time consulting for the NSA in 2000. Okay. 2000. And what happens in 2007, 2008, we have a housing bubble, right? And in 2009, you're still there. Bitcoin is born. Bitcoin doesn't work. It's too slow. It's too cumbersome. And then the only guy that could fix Bitcoin is Satoshi Nakamoto, aka XRP. Yeah. No? Well, so there's one problem with that, which is if you look at the original Bitcoin source code, Right. it has a user interface implemented in Qt. I don't know Qt. So you have to add at least But one other person. we have resources. Yeah, you have to add at least one other person to make it plausible. Okay. But you might be the main guy. It's not impossible. It's not true. But it's not. I got it on I have video. the skill set to do it. So, sinabi niya dito, mga Lodi,
I have the skill set to do it. Pero sabi kasi ni Kalbo, si Satoshi lang makakaayos nun. Diba? Sabi niya, si Satoshi lang. Pero sabi niya, I have the skill to do it. Sabi niya gano'n. Okay, but you might be the main guy. It's not impossible. It's not true. I got it on I have video. the skill set to do it. Awesome. But I didn't discover Bitcoin until 2011. I wish I had. Believe me, I'd be what? How much is Satoshi's Bitcoin worth? 63. What is it? So ito mga Lodi, no? So marami rin talagang issue sa marami nagsasabi na siya si Satoshi, no? Siya yung isa siya kasi hindi na lingid sa kaalaman natin mga Lodi na yung developers ngayon ng XRP is dating mga developers din ng Bitcoin. Sinabi ni Brad Garlinghouse. So hindi malayo na siya si Satoshi. Tsaka itsura ni David Schwartz, para talagang siya yung taong gagawa ng Bitcoin, no? Mga Lodi, no? Grabe, para siyang wizard, mga idol, So, imagine, makikita niyo si David Schwartz sa Pilipinas, punta ko nga yung ni David Schwartz, mga Lodi. Yung kanyang, baka nag-post na siya, na kumakain na siya sa Tatailio. 7 hours, 4 a.m. ETA. Ano ba yung oras yun sa atin? Update. The plane now knows where it's going. So, ayan mga Lodi, baka nandito si David Schwartz. Anong gagawin niya rito? Bakit siya pupunta sa Pinas? Mga Lods, no? Sa tingin nyo, anong gagawin niya sa Pilipinas? Kung kilala ng mga kung kilala ng mga politiko natin dito si David Schwartz, mga Lodi, malamang kukunin nila yan Kakausapin nila ng malupit yan. Paano ba tayo makakakulimbat sa Pilipinas, pare? Ganun yan, no? Paano ba natin kukulimbatan yung mga kabanang bayan, pare? Grabe. So, ayun yung ating news ngayon, mga Lodi, So, mamaya may abangan tayo, 9:30 to 11. Mga Lods, no? So, sa tingin ko, gagalaw yung market mamaya. Tama ba? 12? 12. Ay, di, bukas pala. Hindi pala mamaya. Bukas ng 9:30 p.m. hanggang 11 p.m. Abangan natin yung CPI report. Di ko alam kung magla-live ba si Boss Robo mamaya o bukas, no? Sa CPI. So, hindi natin sure. Baka 2 beses din tulad ng nakaraan, no? Tuesday and Thursday, Wednesday. So, ayun mga idol, hintayin natin. So, sa mga gusto sumabay ng trade, nod na lang kayo pag nag-live si Boss Robo, mga Lodi, no? Live yun nagtitrade. Pwede kayo magtanong. Marami kayo matututunan doon kay Boss Robo, mga idol. Matagal na nagtitrade yun. 8 years ata, sabi niya. Ayun yung tatandaan ko So, malupit yun. So, hintayin natin kung ano mangyayari sa kanya. Kung magti-trade ba siya mamaya o bukas o 2 beses, mamaya o bukas. No? Si Boss Robo, magtanong, ano ba? Sino yung Boss Robo na yan? Ano bang niya? Pangalan ng YouTube niya? Mga bago nanonood, parang stock tamba yun, idol, Ayan. Stock tamba, hanapin nyo. So, sa live kayo pupunta, mga Lods. Ayan, live. No? So, sakto yan, 1 linggo. Every Tuesday kasi nagla-live si Boss Robo. Pero pag may CPI, PPI, tsaka kung ano pa mga event na malulupit, nagla-live din yun. So, hintayin natin siya mamaya. So, sa ngayon, ayun muna yung news natin. 2 days tayo hindi nakapag-upload. So, bukas na tayo magbabasa ng mga comment. Mga idol, so huwag niyong kalimutang i-like yung video natin. Tuloy-tuloy na ulit tayo. Everyday na ulit tayo mag-upload ng video. So, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo. Click nyo yung notification bell. Ayan, yung all, Parang ginawa ko kay Boss Robo, ganyan. Para lagi kayo na-notify pag meron na tayong video, no? So, ayun lang. Kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa nanonood. Sana enjoy nyo yung video natin. Huwag nyo kalimutan i-like yung video. Check nyo yung mga link dyan sa baba. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to me and si Jablo. So subscribe to Clovis TV and si Jablo and subscribe si Stock tambay. Dambay. So subscribe to him. Yeah, so you need to watch his live, duck race. Yeah. Sige na, bilisan mo na. So bye.
Dahil mong pin-remote na. Bye-bye.